Magandang umaga muli mga kapatid. Tuloy po natin ang ating pagsamba sa umaga po ito. Ito po ang magiging mensahe po natin sa umaga po ito. Ang ating mensahe sa umaga ito ay pwedeng ating gawin sa spiritual nating buhay. Pwede rin natin gawin sa ating physical na buhay. Actually, nakita ko po itong meron po sa nakita ko. Nakita ko magandang pag-aralan ng mga bagay na ito, mga kapatid. 5 rules of life. Number 1, tayo po ay maging mapagkumbaba. Stay humble. Ayaw natin yung mga tao mapagbataas o arrogant. Yung arrogant na tao, ito yung tao na para baga siya lang marunong. Kung nakikinig sa iba, ganun ang arrogant na tao. Pero tayo po ay mababasa lang sa Biblia na inutusan tayo ng Panginoon at ng Diyos na tayo magpakbaba. Alam mo definition ng being humble? Number 1, ito yung definition na alam mo natin. Tayo po ay hindi mataas ang tingin natin sa ating sarili. Sabi nga po, having or showing a modest estimate of one's value or importance, not arrogant or self-important. Ito yung tao na hindi niya inisip siya'y mahalaga o siya'y mataas, hindi gano'n. So, yun lang yung isang bagay na sinasabi sa pagiging mapagkumbaba. Dito po sa Philippians chapter 2 verse 5, ito yung pinaka magandang definition ng pagpapakumbaba. Ito yung patungkol sa ating Panginoon, sa Diyos. Kung ang ating Panginoon ay arrogant or self-important, hindi na gagawin yan. Basahin po natin. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So ito yung kaisipan na sa ating Panginoon. Who being in the form of God, sa po'y Diyos, did not consider it robbery to be equal with God. Noon po sa Tagalog, hindi niya inaring isang bagay na dapat panagdan ang pagkapantay na sa Diyos. In other words, hindi niya ginawang dahilan ang pagkapantay sa Diyos, but made himself of no reputation. Hindi niya inabad ang kanyang pagka-Diyos. Binabay niya sarili niya. Taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Isipin niyo kay Diyos, katulad ng kanyang ama, katulad ng banal na espiritu, pero siya ay naging lingkod o servant. Hindi natin ang Diyos ay hindi lingkod. Siya'y Panginoon. Pero isang Panginoon na naging lingkod, ganyan. And coming in the likeness of men. Siya po'y naging katulad ng tao na nilalanglang niya. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Sa buhay ng ating Panginoon bilang tao, hindi niya pinagmalaki ang kanyang pagka-Diyos. Hindi niya ginawang dahilan sa tao. Actually, makikita natin. So kung gusto niya patayin, halimbawa, yung nagpapako sa krus sa kanya, kaya niya gawin yun. Napagkat siya Diyos, pwede niya ginawa. So ito isang magandang example ng pagiging mapagkumbaba. Yan lang makikita na sa Panginoon. Hindi niya, kumbaga sa Diyos eh. Pero hindi niya tinignan sarili sa ganung paraan. Para tayo magkaroon ng kaligtasan. So yung nagpakbaba at nakitulad sa atin at namatay ka sa kamatayan sa krus. Tingnan niyo ang ating Panginoon sa pagtuturo niya. Take my yoke. Yung yoke po yung ng kalabaw. Nilalagay sa kanya leeg. Upon you and learn from me. Isabihin, dalhin niyo kanya yung pamatok na katulad ng pamatok ko kanya. And learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. So gagawin natin ang ginawa ng Panginoon, tayo magkakaroon ng kapahingaan sa ating kaluluwa kanya. Sabi niya, I am meek, doon sa ibang saling, and lowly in heart. Palagi magkasama yun. Yung salitang meek, hindi siya gentle actually. Not necessarily. Ang meek, ang ibig sabihin, you put your power under the control of God. Yan ang meek. So, ang kapangyarihan ng Panginoon bilang Diyos ay nilagay niya sa kamay ng kanyang ama. Ganyan. At siya maging mapagkumbaba. Ganyan. At matatagpo yung pahinga sa inyong kaluluwa. So, pag tayo magpagkumbaba,
Maliligtas ka. Dahil lalagay mo ang iyong kapangyarihan sa kamay ng Diyos at hindi magpapakumbaba. Kanya. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Yun ang pamatong. Kanya. Tingnan niyo yung pamatong. Kung hindi po ako lagay ng Biblia, hindi ko malalaman ng iyo. Hindi ko alam kung ano yun. Pero ito yung pamatong nilalagay na sa leg ng isang hayop na gusto nating gamitin sa trabaho. O kalabaw o baka, o ano man. So, yun sinasabi ng Panginoon. May katulad tayo ng Panginoon. Ngayon, mga talata sa Biblia. Kung bakit maganda maging mapagkumbaba. So, James chapter 5 verse 6, ganyan. He gives more grace. Therefore, it says, God resists the proud or arrogant, but gives grace to the humble. Kung magkaroon tayo ng biyaya sa harapan ng Diyos, kailangan tayo mapagkumbaba. Yung mapagbataas, hindi kinikilala ng Diyos yan. Dahil, in effect, pag hindi mapagbataas, hindi ka maliligtas. Hindi mo aamin na kayo makasalanan, na kailangan mo sundin ng Ebanghelyo, hindi ka maliligtas. Kaya po tayo naligtas, dahil tayo mapagkumbaba. Kinilala po natin ang ating kalagayan bilang makasalanan at nagpababa tayo, di ba? Pag tinataas natin ng ating sarili, minsan ako'y nanonood po sa YouTube, dahil may liga sa basketball, nagkakaroon po sila ng controversy kung sino yung GOAT. Greatest of all time, ganyan. Sabi ni LeBron James, I am the greatest, ganyan. At sabi ni Michael Jordan, kung ikaw ay pinakamagaling, hindi mo dapat sinasabi yung ganyan. Pabayaan mo iba, magsalita na, hindi ikaw, ganyan. Kasi LeBron, I'm the GOAT, ganyan. Pag gano'n, hindi ka pupurihin ng tao, at hindi ka rin pupurihin ng Diyos. Ang sabi rito, for whoever exalts himself will be humbled. And he who humbles himself will be exalted. Ganyan. Ito lahat ng mga Kristiyano, katulad natin, lahat tayong mababa lang. Lahat tayo tataas ng Diyos pagdating ng araw. Yung mga nagmapataas ngayon, ibababa sila ng Diyos pagdating ng araw ng kahatulan. Ganyan ba? So, makikita nyo yung humility, kahit sa lalangan po ng pananampalataya, ay magbibigay sa atin ng biyaya ng Diyos. Dahil po natin, marami pong talatang ito. Pero mga simpleng talata lang. Pagdating po sa pangangaral, o sa pagiging Kristiyano, o kahit sa trabaho, let nothing be done through selfish ambition or conceit. Kahit sa trabaho, huwag mong ilagay yun. Gawin mo trabaho mo. At kung ikay magiging magaling sa trabaho, eventually, itataas ka rin, di ba? But in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Kahit pa paano, yung iba, may maitutulong sa iyo. Kahit kayo mas magaling sa kanila. Sabi ni Brother Ron Haldro, hindi ko makalimutan ito, naglalakad kami doon po sa YBC. Sabi niya, huwag mong isipin kanya na ikaw pinakamagaling. Dahil kung ikaw pinakamagaling kanya, wala ka nang aasahan. Huwag mo nang isipin kanya na ikaw pinakamahina. Dahil hindi ka makakatulong pagka ganun kanya. Tama naman sinabi niya, di ba? So, dito na makikita natin. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Itong talatang ito, pwede itong i-apply sa spiritual na bagay, pwede naman i-apply sa practical na bagay, kahit sa trabaho. Pwede yung trabaho na tinitignan mo, hindi lang yung sarili mo, kundi iba. Maganda yun, di ba? Makakatulong ka sa trabaho mo. Ito yung prinsipyo nito, totoo sa lahat. Kahit sa pumunta, kahit sa paligtasan, totoo yan. Kahit sa pakikitungo sa iba, totoo pa rin yan. Hindi walang sino mang magagalit sa'yo. Kung tinitignan mo yung interest din ng iba, tinutulungan mo siya, walang magagalit sa'yo. Pero kaya arrogant, mga mataas, maraming magagalit sa'yo, di ba? Walang masama sa pagiging pagbaba. Tingnan niyo naman, pag iba naman, ang tingin mo sa sarili mo. Sabi sa Galatians 6:3, for if anyone thinks himself to be something, when he's nothing, he deceives himself. Ito yung taong magaling ako, hindi naman pala magaling. Sabi ng kasabihan, pagka ang ilog ay maingay, kanya, bababa. Pagka ang ilog ay tahimik, malalim. Totoo yun, di ba? Ako, nung maliit kami, mahilig kami pumunta sa mga sapa-sapa. Totoo yun.
Pagka tahimik yung sapa, malalim yun. Pero pag kanya, mababaw lang siya. So huwag natin isipin ang ating sarili na something, someone, na hindi naman. Ang isang matao kapag kumaba, hindi na gagawin niya. Hindi nila salagay yung sarili, ako lang magaling, hindi niya sasabihin niya. So, yung opposite ng humility po, hindi maganda. Work hard. Alam mo lang ginagawa natin, you work hard. Hindi automatic ang mga bagay. Kahit saan tayo pumunta, kung ikaw'y maging matagumpay, you have to work hard. Kahit sa pangalan ng Ebanghelyo, kung hindi ka magtatrabaho mabuti, hindi mo lalaman ng Biblia. At hindi mo ito maituturo sa tamang paraan. Naghahanap ng isang makakaral, paano ako gagaling sa Biblia? Sabi ko, wala shortcut. You have to open the book at mag-aralan mo nga. Eventually, sa iyong pagtataga, magtatagumpay ka rin. Bilang isang makakaral, o bilang isang Kristiyano, o kung hindi nagtatrabaho, ganun din. Walang automatic yan. Walang silver platter bibigay sa'yo. O yung mga nagtagumpay ng mga tao, tignan natin kailan ginawa. They worked hard. Kaya nagtagumpay sila. Nasa Biblia rin. Ito pong Biblia, very practical yan. Tingnan niyo yung langgam. Yung langgam, mga kapatid, yung maliit na langgam na pinipisa natin. Kasi, kumisa, store mo siya, kinahakit ka, papatayin mo siya. Pero ang langgam, wala siyang isip na katulad natin. Ang paggalaw nila by instinct na binigay ng Diyos. Pero anong ginagawa ng langgam? May nakita ka langgam na nakatambay? Yung nakatingin lang sa'yo. Wala pa ako nakita eh. Gumagalaw ang cellphone lagi. Hindi sila umitong gumagalaw. Wala ka makita nakatambay ng langgam niya. Nandun lang siya. Wala pa akong nakita. Lagi silang gumagalaw. Dito sa Proverbs 6, chapter 6, 6-8. To go to the ant, you sluggard. Ito po yung tamad sa ibang salita. Consider her ways and be wise. Isipin niyo itong proverb na ito. Yung langgam na walang isip. Matututo ko sa kanya. With having no captain, overseer, ruler, wala nagsasabi sa kanya, ganyan ang gawin mo kanya. Provides her supplies in the summer and gathers her food in the harvest. Pag tagulan, madala ka makita ng langgam. Nakatago na sila eh. Meron silang pagkain. Pero kung wala pang maliban lang langgam sa bahay, wala lang tagulan sa bahay. Pwede mga langgam sa labas. Pag tagulan, di mo na makikita yan. Nakatago na sila kung saan nilagay kailang pagkain. So ito yung sinasabi nito, they work hard. Yung mga langgam, kaya meron silang pagkain pagdating ng tagulan. Na doon ay napakahirap kumuha ng pagkain. Di ba? So sabi nga, yun ang aral ng langgam sa atin. Wala silang isip, but they work hard. Kaya meron silang makakain. Hindi sila uminto sa pagtatrabaho. Hanggang sa pagdating ng panahon, hindi na sila kailangan magtrabaho dahil tagulan, wala na silang magagawa. So you have to work hard. Dito po sa Colossians 3 verse 23. Ito po ay patungkol sa mga alipin. Ang equivalent niyon, pag nagkikipagtrabaho ka. Kung siya nagkikipagtrabaho, technically alipin ka. Alipin ka na mayayanig kumpanya, di ba? Technically. And whatever you do it heartily. Ganyan. Hindi ka napipilitan. Ask the Lord and not to men. Pag ganito ang nilagay mo sa prinsipyo sa buhay natin, ano bang gagawin mo? Gagawin mo mabuti. Kasi hindi mo lang ginagawa sa tao, ginagawa mo sa Panginoon. Ganyan. Parang Panginoon, ang Panginoon mo sa lugar na yon. So hindi ka lang nagtatrabaho para sa kumpanya, parang nagtatrabaho sa Panginoon. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Hindi mo magandang prinsipyo yan. Kung gano'n ang prinsipyo, magtatrabaho ka mabuti. Bakit? Ay tinitinang ng Panginoon. Yun ang sinasabi ni Papa. Sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Whatever your hand finds to do, dahil iba-iba naman ang gusto natin gawin sa buhay, do it with your might. Ibigay mo ng buong kalakasan mo kanya. Bakit? Pag namatay ka, wala ka nang gagawin kanya. Hindi mo na magagawa yun. Kung hindi ka naligtas ng ngayong buhay ka, wala ka nang kaligtas pag namatay ka kanya. For there is no work, or device, or knowledge, or wisdom in the grave, where you're going, ganyan. Tapos na. Kaya alam
na pagpasya mong gawin habang buhay ka, sabi ni Solomon, gawin mo na, bigay mo ng lahat mo doon. Yung work hard, sabi ni Solomon. Ngayon po tayo ng mga talata. Mga talata lang po eh. Proverbs 14 verse 23, ganyan. In all labor, there is profit. Sa lahat ng pagtatrabaho, may pakinabang yan. But idle chatter leads only to poverty. Yung salitang walang kabuluhan. Sinasabi mo lang yung panamod mo ganyan. Maghihirap ka eh, wala kang pakinabang doon eh, di ba? Dito sa Proverbs chapter 13 verse 4. The soul of a lazy man desires, and has nothing. But the soul of the diligent shall be made rich. Ganyan. Totoo naman po yan. Pagka ikay matyaga at ikay nagtatrabaho mabuti, ay meron kang, sabi nga ng isang kasabihan natin, pag may tyaga, may nilaga. Ganyan. So, pag may tyaga, ginagawin mo, meron kang nilaga. Ganyan. Meron kang kakainin. Yun ay sinasabi natin, pinasa Biblia yun. Ayun yung binabasa natin ngayon, di ba? So, ito po yung magandang prinsipyo. Ngayon, ito naman po yung kabaliktaran ng Proverbs. You to rest all the time. Tapos, take it easy. Alam po ba yung juicy? Yung mga bata, hindi na nila alam yung juicy. Juicy fruit. Yung po ay candy nga, bubble gum, no? O chewing gum. Kasi kaya, take it easy, have a juicy meron right na here. A little folding up hands. Wala kang ginagawa. Pag ganun ang buhay natin, ay siyempre walang mangyayari yan. Kahit ano pa, mangaral ka, ikaw ay nagtatrabaho, etc. Walang mangyayari sa iyo pag gano'n ang ating prinsipyo. So you have to work hard. Huwag ganyan. Alam niyo yung mga ibang, yung mga tao sa mga first world na bansa, ang gagawin lang, trabaho, makaipon, tapos they take it easy. Pag marami silang pera, maglalakbay sila sa iba't ibang bansa. Tama naman yun, nagtrabaho na kami, ganyan. So, pagdating ng panahon, mag-relax naman kami. Hindi mag-relax ka muna. Magtrabaho ka muna bago ka mag-relax. Yan ang prinsipyo sinasabi ng banal na silatan. So you have to work hard. Ganyan. Sige na yun sa kapananampalataya, ganun din. Sa 1 Corinthians 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Immovable, steadfast, hindi yung talagang matatag. Immovable, hindi ka makikilos. Kahit ano mangyari, Kristiyano ka pa rin, ganyan. Always abounding in the work of the Lord. Ano yung tawag ko dyan? You work hard. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. When there is labor, there is profit, ganyan. Kaya ito yung physical na pinag-uusapan o spiritual na pag-uusapan. When there is labor, there is profit, ganyan. Dahil ating pagpapagal sa Panginoon na hindi walang kabuluhan. Ang ating kantimpala, hindi sa lahat ng kantimpala, matatagpo mo sa mundo, di ba? So you work hard, makikita natin. Pangatlo, na prinsipyo. Pangatlo na ba? Keep learning. Dati nung nag-aaral kami, the more you know, the more you do not know. Totoo yun. Nung ako'y nag-aaral gitara, self-taught lang po, walang turo sa akin. Tinignan ko lang yung chord siya, tapos ginaya ko. After natuto ko yung chord, sabi ko, saan nagpupunta kayo? Pwede ka marunong mag-strumming. Hindi naman ako marunong mag-solo. So you have to learn. Para matuto ka pang gumaling sa gitara, meron ka pang matututunan. Makinig ka doon sa mas marunong sa'yo. So you keep learning. Pagka ang tao ay makinig, hindi matututo yun. Marami kong kakilalang gano'n sa mga mangaral. Kasabihan mo sila, hindi sila nakikinig. Kakayo, gano'n sila. Hindi sila matututo, ha? Ang sekreto ng buhay para matuto ka, ay huwag ka kumintong matuto. Huwag ka magtanong. Nung ako'y pupunta sa Bisaya, hindi na lang niyayabag, sinasabi ko lang. Sa hindi ko marunong Bisaya. Tapos, ano pinag-uusapan niyo? Ayaw sabihin sa akin. Hindi pwede ito nga ako, delikado ito. So, anong ginawa ko? Nagtatanong ako. Ano yung kumain sa Bisaya? Sasabihin nila. Tapos ulitin ko. Pagka may pagkakataon akong gamitin ko yung salita, gagamitin ko. Ngayon, hindi naman ako marunong. Pwede na ako mapagbibili. Alam ko sinasabi nila. Anong nangyari yun? You keep on learning. May nagsabi sa akin ng isang mangaral, hindi ka na matututo kanya. Sabi ko, ikaw nagsabi niya. Lalo ko na challenge ng pag-aralan ko yung salita nila. Nung marunong na ako ng konti, sabi ko sa kanila,
Huwag magkapapangan nga kayo, ano? Hindi kayo marunong, oh. Yan sinasabi ko sa inyo. Ako, pinagtatawanan nyo kung nagtatanong ko sa inyo. Eh kayo, hindi kayo marunong salita ako kung marunong sa salita nyo. Sino ang prebyado ngayon? Sabi ko sa kanila. So you keep learning. Yun ang sikreto po mga kapatid. Nasa Biblia rin. Ang mga prinsipyo yan. Dito sa Proverbs chapter 18 verse 15. An intelligent heart acquires knowledge. Pag ang isang tao gusto matuto, lalo siya matututo. And the ear of the wise seeks knowledge. Wise. Yung wise hindi yung manloloko, yun yung wise. Ang wise sa tuloy na kahulugan, meron siyang alam at kaya niyang gamitin yung alam niya sa tamang paraan. Yun ang wise na tao. Yung wise kasi sa atin, yung nalalamang eh. Proverbs chapter 9 verse 9. Give instruction to a wise man, and he will be still wiser. Kanya. Teach a righteous man, and he will increase in learning. Kanya. Ano yung sikreto? Ba't siya matututo? Dahil gusto niya matuto. Siya'y tao matuwid. Kanya. O siya'y tao marunong. Ang tao marunong, palagi niya gusto matuto. Yung pong tatay namin, ang mahilig siya magbasa. Kahit na-diary niyo, mabasahin niya yan. Pag tinanong mo siya, dami niyang alam sagot. Kasi palagi siya nagbabasa eh. So, ginaya ko siya. Akala ko nagbabasa. Mayroong pagkakataon, kaya nagkaroon ko ng almoranas. Dahil nagtagal ko sa CR. Dahil nagbabasa ako. Kaya nagdalang kasi nagbabasa ako doon sa CR. Mas marami pa ako natutunan sa CR. Sa magbabasa. Kaya lang, problema pag tumatagal ka nakaupo sa CR, magkakaroon ka ng almoranas. Eh, hindi bale, natanggal na naman eh. Pero yung kaalam mo, hindi nawala. So, kung gusto nating matuto, huwag kang kumintong matuto. Kung tayo nagsisimula sa trabaho, magaling magtanong. Huwag mong kalimutan si Mr. magtanong. Yan ay tumutulong sa atin. Yung taong ayaw magtanong, hindi matututo yun. Hindi rin siya naka-asenso. Saan naman gagawin niya? Ayaw magtanong. So, tingnan, pag binabasa natin ng Biblia, meron tayong matututo at magagamit tayo sa practical na para ng pamumuhay, higit sa lahat, sa spiritual, siyempre. Gusto nating malaman ang salita ng Diyos para tayo maligtas. Tingnan niyo sa spiritual. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kung tayo may takot sa Panginoon, alam niyo, pagka itong ganitong bagyo, parang sabihin natin, wala lang. Actually, meron. Ang mga bagyo, nakakatakot siya. Isipin natin, bagyo lang yan. Paano kaharap mo na yung gawa ng bagyo? Di ba siya nakatakot yun ng Diyos? Di ba? Pag pinarusakan ng Diyos. The fear of the Lord, alam natin kung anong pwedeng gawin sa atin ng Diyos, is the beginning of knowledge. Gusto mong makilala ang Diyos at ang kanyang kaalaman. Fools, yung mahal, despise wisdom and instruction. Yun ang mangbang, ayaw nilang matuto. Ayaw nilang matuto. Kahit saan ka pumunta, yung taong gano'n, napakahirap kasama. Pero kung palagi kang magtatanong para matuto ka, wala problema daw. Yun ay makakatulong sa atin. Proverbs 1:5. Let the wise hear, tingnan nyo, makinig, and increase in learning. And the one who understands obtain guidance kanya. Pagka natuto ka, naging marunong ka, meron ka na patnubay. Alam mo na kung anong gagawin mo. Kasi natuto nga eh. Kaya nga yung hindi natututo, yung inuulit, yung mali. Hindi ka natututo, no? Kami siya ng mali, maganda rin. Dahil tinutulungan ka, huwag mo lang gawin. So, ready to learn, palagi yan, mga kapatid. Huwag tayo huminto. Gawin pa natin. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Para tayo magiging approved sa Diyos. Sabi dito sa NASB, be diligent to present yourself approved to God as a workman who doesn't need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Tingnan niyo unang salita, be diligent. Sa King James, study kanya. Yun ang root niya eh. Ito yung root nito, accurately handling the word of truth, ay yung sa taas. Being diligent sa pag-aaral salita ng Diyos. Kanya. At matututo ka. Noong ko'y bago mangaral, parang ako nagtatanong. Kasi wala akong alam. Si Brother Gab, nagtatanong ko sa kanya. Hindi naman siya sinasagot. Pag mayroon nangangaral na
matanda sa akin, nakikinig ako. Kasi alam ko, marami silang alam na hindi ko pa alam. Eh kung hindi ka nakikinig, hindi tayo matututo. Sa Philippians 4:9, maraming paraan ng learning. The things which you learned, ito yung tinuro ni Pablo, and received and heard, at meron pang isa, and so in me. This do, and the God of peace will be with you. Kayain natin yung mga taong nagtagumpay at magtatagumpay na rin. So, maraming paraan ng pagtututo. Pwedeng itinuro sa'yo, nagtanong ka, at pwedeng nakita mo sa iba. Ang isang bagay na mabuti, ang kayain mo rin. Kahit sa pananampalataya, ganun din. So, itong ating pag-aaral na ito, spiritual, at the same time, practical. Natututo tayo sa lahat ng antas ng pamumuhay natin. Di ba? Dito po sa Be Kind. Ito rin ang magandang bagay dahil babalik din sa'yo. Pag you're kind, people will be kind to you. Ganun talaga yun. Mali ba lang yung mga tao hindi mo maintindihan? Wala tayong magagawa doon. Dito po sa mga talata, babasahin natin. Ano ba yung kindness? Yung pong goodness at saka kindness, hindi sila pareho. Ang goodness, yun ang pagiging tama. Good. O mabuti. Ang kind ay pagiging mabait. Magkaiba naman yun. Yung kindness, the quality of being gentle, o maamo, caring and helpful. Ang keyword po rito, yung helpful. Pag ikay kind, matulungin ka. Tinutulungan mo yung tao. You're being kind. You're caring. Kasi kaya mo tinutulungan. Meron pa definition, the quality of being friendly, generous, and considerate. Yun ang kind. Yan ang definition na binibigay sa atin ng mga dictionary. Yung being kind. So, ikay hindi mahirap kausap, hindi madaling lapitan, ikaw ay mabait, ikaw ay matulung. Yan ang being kind. Ito, anong kabutihan yan? Marami. Tingnan nyo. Sa Matthew chapter 35, verse 33, hanggang verse 40, later on, ito isang parable, pag-aaralan natin. And he will set the sheep. Ito Joshua Day pala, yung isang parable yung susunod. And he will set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then the king will say, bakit kayo right? Bakit sa kanang kamay? Because they are right. Play of words lang yan. But the goats on the left. Then the king will say to those on the right hand, come, you blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. And was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Yung mga matuwid, nagtataka sila. Saan ka namin nakita, Panginoon? Tayo, di ba natin nakita ang Panginoon? Paano namin na kayo nakita? Then the righteous will answer him and say, Lord, when did we see you hungry and feed you? Thirsty and give you drink? When did we see you as a stranger and take you in? Or naked and clothe you? Or when did we see you sick and in prison and come to you? And the king will answer and say to them, assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of this least, one of the least of this my brethren, you did it to me. So, sila yung mabait. Kayo naging mabait kanya. Kayo naging matulungin, generous. Kaya kayo maniligtas. Although, ito lang bahagi lang ng ating pananampalataya. So, yun isang magandang halimbawa na mabuting maging mabait, being kind. Dito po sa parable of the Samaritan, Good Samaritan, ito sa Luke chapter 10. Then Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Alas patay na niya. Now by chance, a certain priest, ito yung sacerdote na mga audio, came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Dito nulungan. Likewise, a Levite, na kamag-anak ng mga sacerdote, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side. But a certain Samaritan, yung po mga Samaritano,
Kumbaga sa aso, sila yung mistiso. Hindi purebred. So second class citizens na sa mga Hudyo. Ayaw nilang kasama yung mga Samaritano. Yun, kinaayaw sila, ayaw nilang kasama. Para silang marumi. As in Jordan came where he was, ito naman po yung Samaritano marumi sa mga Hudyo. And when he saw him, he had compassion. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, and gave them to the innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend when I come again, I will repay you. So which of these 3 do you think was neighbor to him who fell among the thieves? And he said, he was showed mercy on him. Then Jesus said to him, go and do likewise. Hindi lamang ito yung pagtulong sa ganitong paraan. Pagiging good Samaritan, kahit saan. Kahit sa trabaho, pwede ka maging good Samaritan. Tulungan mo yung katrabaho. Kung hindi niya nalalaman, let's be good Samaritan. So, ito po is magandang prinsipyo, di ba? Pag ginawa mo yan, babalik sa'yo. Definitely. Pag ganito ang ating attitude sa ating kapwa, when we are kind, babalik sa yan in a positive way. Siyempre, iba lang talaga yung mga kasama mo, hindi mo maintindihan. So, Ephesians 4:32, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Ito rin po sa Proverbs chapter 21, verse 21, whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness and honor. Kaya yung mga talata ito, papakita sa atin, mayroon pa kinamang pagiging mabait. Ito isang rule sa buhay. Maging mabait ka at babalik sa'yo. Sa spiritual, kung saan ang practical na bagay na ginagawa natin sa buhay natin sa mundong ito. At ang panghuli, never quit. Quitters don't win. Dahil natin ito. Never quit. Sa buhay natin, pinagsabihan na tayo niya. Wala kang pag-aaral. Bawat sa atin, pinagsabihin na tayo ng gano'n. One way or another. Narinig mo na yun. Wala ka ng pag-asa. Hindi ka asal yung ano. Hanggang dyan ka na lang. Narinig na natin yan. Pero pag naniwala ka doon sa ganong pananalita, you will lose. Hindi ka magiging matagumpay. Yung mga panahon na mahirap, ang nagpapalakas sa tao. Kaya nga, yung mga bansang naging progresibo, walang pasensya yung mga tao. Kung sila instant, ganyan. Nagagalit pag hindi binigay ang gusto nila. Bakit? Hindi sila nakaranas ng mahirap na panahon. Ito'y nagpapalakas sa tao. Tandaan natin yun. Yung mga, ako, baby boomer ako eh. Nasabi nila, that is the best generation. Bakit? Walang cellphone. Walang laruan. Walang pagkain. Walang internet. Walang telepono. But we survive, di ba? Pero ngayon, may sila telepono. Pag walang cellphone, parang patay na siya. Pag walang internet, walang internet ka, paano mabubuhay niya? Sabi, walang ganon. Pag wala kang telepono, kung gusto mong tawagin, puntahan mo siya sa bahay niya. Tapos hindi po madadat na. Ganon na, yung baby boomer na tao. Ngayon, cellphone na lang, wala sa kanya. Hindi ka napapangkot. Kami palaging pagod. Pero, merong dinulot na maganda yun. Kasi tough times build strong people. Totoo yan. Basahin natin ang Biblia, no? Hindi na po tayo namamola. May totoo yan. Sa Romans chapter 5, verse 1, verse 4, bakit pinababayaan ng Diyos na maghirap ang mga Kristiyano? Sabi nga ng isa, bakit pinababayaan na may mamatay? Merong injustice sa buhay na ito. Kahit sabi ko kasi, merong benefit yun. Hindi maganda, totoo, hindi maganda. Pero may benefit ka. Basahin natin Romans chapter 5, verse 1 to 4. Therefore, since we have been justified by faith, taligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nagkaroon na tayo ng reconciliation sa Diyos. Ganyan. Through Him, we have also obtained access by faith
into this grace in which we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Meron tayong access sa kaligtasan, ganyan. Pero ito yung verse 3. Parehong mga salita. Sabi rito, we rejoice. Di ba sa una, we rejoice. Dito naman, ganun din eh. We rejoice, ganyan. Dito, we rejoice in the hope of glory of God. We rejoice, ganyan. Pagdating sa verse 3, not only that, but we rejoice, ganyan. In our sufferings. We rejoice, ganyan. Bakit? Knowing that suffering produces endurance. Totoo yun. Pag nahihirapan ka, ikay natuto magtiis. And endurance produces character, and character produces hope. Kanya. Bakit natapos kami sa pag-aaral? Di ba kayo mayaman? Walang pera yung magulang namin kasi sa mamatay yung tatay, walang pinamahal sa amin. Ba't kami nakataas sa pag-aaral? Dahil nakita namin ng pagtitiis. Itiis ka. Kahit pa, nagtiis ka. Ang totoo niya, kahit narating po ko sa isang eskwela na maganda, nag-taste din ako. Kakunti lang yung pera ko eh. Kumpara doon sa mga klase ko. Pero nakatapos ako. At bakit ka natapos? Dahil natuto ka magtiis. Pag kayo natuto magtiis, maging matibay ka. Natuto ka magtiis eh. Pag kaya yung mga tao ngayon, nagpapakamatay, nagsusuicide, ba't ganun sila? Wala silang karakter. Mahina sila. Bakit? Hindi sila marunong magtiis. Nung kami nabubuhay, hindi ko kinahiya. Pinagmamalaki ko ito eh. Nung kami lumalaki, ang aming ulam pala yung rino. Di ba rin, tig-isa kami ng lata. Isang lata lang sa 5. Ate ni Ronnie naghahati. Ate sa 5. Kukunin mo yung, alam mo, tapos iyan mo sa akin, matatapos na yung buhay mo. Tapos na. Busog ka na. Masaya ba kami? Oo, busog ka eh. Hinahanap ba namin yung wala? Hindi. Yung meron kami, masaya na kami doon. Yun ang natuto namin dahil nagtiis kami. Pero kung hindi ka natuto na pagtitiis, ay hindi ka magiging matatag. Hindi mo nalaman yung gano'n. Kaya sa eskwelahan, pinahihirapan tayo ng mga teacher para matuto ka magtiis. Di ba? So, yun ang makikita natin. Dito po sa, tingnan niyo bata. Di ba tumba na tumbahan? Hanggang matapos tayo, matutumba yan eh. Pero ano mangyayari sa batang yan? Sa kakatumba niya, matututo siya maglakad. Kaya nagtiis eh. Pag siya kakatumba mo. Pero natuto yan, definitely na maglakad. Eh kung hindi mo siya pinabayaan na ganyan, ay yung kawawa naman yung bata, hindi siya matututo maglakad. So itong simpleng ilustrasyon na yan, nagpapakita sa atin, kailangan tayo magtiis para tayo maging matatag na mga tao, di ba? Do not quit. Dito sa Joshua chapter 1 verse 9. Inutusan ng Panginoon si Joshua na mangulo sa bansang Israel. Sabi niya, have I not commanded you? Be strong and of good courage, do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Do not quit, sabi niya kay Joshua. Kasama mo nga niya. Magtatagpo siya. Si Asa, na isang hari, na parang natutok siya na siyang magpatulong sa ibang hari. Sabi ng Diyos, hindi kanya. But you be strong and do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded. At sinira ni King Asa yung lahat ng mga templo ng Diyos. Kala ko nag-quit siya. Ay, hindi ko kaya Diyos, kanya. Sabi ni Joshua, hindi ko rin kaya kanya. Kundi nakapasok sa lupa yung pangako ang mga bansang Israel. So, do not quit. Dahil po ay magpatuloy sa pagsusumika. Sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kung Kristiyano tayo, totoo yun. Kasama natin ng Panginoon. So, Psalm chapter 31, verse 24, be of good courage, and He shall strengthen your heart, all you who hope in the Lord. So, sa ating pananampalataya, huwag tayong mag-quit. Magpatuloy tayo. Dahil kung magpapatuloy tayo dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, maliligtas tayo. Hindi ba, mga kapatid? Do not quit. Hindi tayo magtatagumpay. Sa Revelation 2:10, hindi natin naranasan yan. Dati pa yung Kristiyano, hindi tayo pinapatay.
Hindi tayo pinahihirapan. Walang umusig sa ating pananampalataya, physically speaking. Walang pumatay sa atin dahil tayo mga Kristiyano. Wala naman. Pero ano magiging reward sa kanila? Sa kanilang pagiging matatag at tiniis nila yung pag-uusig. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Ito po hindi literal. Ang ibig sabihin na kayo ng pag-uusig, talagang pag-uusig kanya. Tandaan natin na number 10 means complete. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Ano sabi ng Panginoon? Do not quit kanya. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Tutuwin sa spiritual, tutuwin sa anong bagay natin ginagawa. Do not quit. At tayo eventually ay magtatagumpay at makukuha natin ang ating layon. Bilang tanghuli. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Lahat ng mga bagay na sinasabi natin ay nasa Biblia. Sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Tiwala tayo sa Diyos. Alamin po natin ang salita niya at tayo magtatagumpay ngayon. Not only physically, but also spiritually. So ito po ang ating mensahe po sa mga tulito. Ito yung praktikal na aral. Nakakatulong sa atin kahit saan tayo pupunta. So, bigay natin muli kay Brother Macho, panguna po sa pagpapaawit.